ay aming sambahin at purihin. Kami po, Panginoong Diyos, ay mga nilikha mo. At kami ay nagpapasalamat sa pribilehyo ito na muli kami magkakasama upang ikaw ay aming parangalan. Ayon nga po sa Salmo na napag-aralan namin, from everlasting to everlasting, you are God. At kami ay mga mortal na may hangganan ng aming buhay dito sa mundo ito. Nawa, Panginoong Diyos, patuloy po namin pagbulay-bulayan ang katotohanan ito upang maibigay namin sa iyo ang nararapat na papuri, pagsamba, at pagdakilan. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa mga pagkakasalang na gawa po namin. Linisin mo po kami. At loobin mo, Panginoong Diyos, na magkaisa ang aming mga puso para ikaw ay aming luwalhatiin. Maging sa pakikinig din ng mga salita, buksan mo ang aming mga puso. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan upang kami ay turuan, upang kami ay bigyan ng kaunawaan sa mga katotohanan na nais mong ipabatid sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Nagkakatiwala po namin ang mensaheng ito at ang kabuuan ng serbisyo para sa inyong kadakilan at kaluwalhatian sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung po. Good morning po sa ating lahat. Hatiin po natin ang ating katabi ng good morning. Dahil hindi po kami kay Kuya Mai nung siya po ay umalo sa Palina, kaya nagka-Amerikanan na rin po kami mga pastor. Kumusta po? Ano yung pastor? Salamat. At narito tayo. Yung ibang mga kasamahan po natin ay nasa bakasyon. Nawa sa kanilang pagbabakasyon, patuloy nilang pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos at ang kanyang kabutihan. At dahil malapit na pong patapos ang 2025, nais ko pong magbahagi ng isang mensahe na galing po sa akin. At umpisahan na po ito sa isang katanungan. Nasubukan niyo na bang maputulan ng susi? Ano ang pumasok sa isip niyo noong naputulan kayo ng susi at ang isang bahagi nito ay naiwan sa loob ng doorknob? Na-stress ba kayo? Nabalisa ba kayo? Naranasan po namin yan. Noong ilang araw bago po bababa sa Palina, ay sa aming paglilipat, sa excitement po namin, nung nabuksan namin yung bahay, pinasok namin yung ibang mga furnitures. Actually, kama ko lang yun na
maliit at tinamaan po yung susi. At naputol. So, sa mga nakaranas ng ganito, ano pa ang unay ng ginawa? Ano po? Pagdugtungin. Kung pwede lang sana, no? Usually, ang ginagawa natin ay DIY. Di po ba? At marami po yan sa YouTube. Kaya nga tinatawag yung YouTube na University of YouTube. Kasi marami po tayong matututunan doon sa mga gawain, sa mga problema na minsan kinakaharap natin. Punta po tayo doon at bibigyan kanya ng mga tips, mga solusyon. Uso po yan, do it yourself. Ginagawa ko rin po yan kapag may mga problema sa motor. Tinitignan ko kung kaya ko bang gawin. Meron ba akong mga kagamitan? At kapag nakita ko na, uy, kaya kong gawin ito, ayun, ginagawa ko na. Noong naputol yung susi sa aming pintuan, ang dami namin sinubukan. Lahat yan, ilang oras. Umiram ako ng glue gun, sinubukan ko yung, alam niyo yung painitin mo, tapos ididikit mo. Kapag dumikit siya, hihilain mo. Hindi gumana. Inamitan namin ng pertible, ayaw, ng tiyanik, ng lice, ng long nose, pati nail cutter, pati yung pin na para sa SIM card slot, maging yung mga double-sided tape, at pati yung bala ng cutter. Lahat yan, makikita mo sa YouTube. Sinubukan po namin. Pero, hindi po lumabas yung naputol na bahagi ng susi. Para lalo po natin maintindihan. Gusto ko ipakita sa inyo yung susi na naputol. Ito po yun. Kakaiba. Kung napansin nyo, meron siyang ngipin sa bandang gitna, sa bandang itaas, hindi sa gilid. Ito na po yung duplicate. Kita nyo, meron siyang ngipin. Tapos meron siyang groove. Sa bandang ibaba, yung groove niya kakaiba, hindi diretso. Meron siyang angulo. Sa kabila, meron pa rin siyang ngipin, pero wala na yung groove. Kakaiba po. Ito naman yung pintuan. Meron pa rin ngipin. Dito po naputol. Sabi ko nga grabe naman itong lock na ito. Para bang nagtatago ng bilyones sa loob ng bahay. Sa kabila, mayroon pa rin siyang ngipin, pero dalawa. Ito yung mga pintuan na kapag inilock mo, ginamitan mo ng susi, tatlo ang magiging lock niya. Sa taas, sa gitna, at saka sa ibaba. Pamilyar ba kayo dito? Kakaiba, ano po? Kakaiba siya. So, sinubukan namin ng ilang oras. Nandun pa rin yung problema. Inabot na kami ng alas 11. Pagkakahalo ng
Pagod, stress, antok. Binaklas na namin. Ayaw talaga. Sabi ko, ibalik ko na. Kuha na lang tayo ng locksmith. Diba? Pag hindi mo na kaya, pumunta ka na sa expert. So, nagulog kami. Pero bago ako nagulog, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, di ba ikaw ang Diyos ng mga imposible? You are the God of the impossible. Sabi ko, maliit lang na bagay ito. Although, pwede naman kaming tumawag ng locksmith, pero siyempre, libo ang babayaran mo. Kasi nung nailak po itong mga CR natin dito sa taas, tumawag ako ng locksmith at libo ang singil para mabuksan. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo nga ako ng wisdom kung paano gagawin ko. At yung DIY, sinamahan ko ng OS. Sinama ko na ang Diyos. Ano yung ibig sabihin ng OS? Sa mga mahilig sa computer? Operating system. Yes, ito po yung operating system. Ito po yung napakahalagang bahagi ng ating mga laptop, ng ating mga cellphone, ng ating mga smart TVs. Kasi kung walang operating system, hindi po gagana. Ito yung nagkaayos sa lahat ng mga software, sa mga programa. Mula sa pag-on mo hanggang sa pag-click-click mo kung ano-ano, pupunta ka sa iba't ibang programs, sa Messenger, sa YouTube, sa email, lahat yan na ayusin niya. Yan ang papel ng operating system. Kinabukasan, nakaset na ako na pupunta nila ako sa locksmith. Kasi sabi ko, na-stress na ako dito. Pero, pagkatapos namin mag-agahan, kumuha ko ng upuan, umupo ako sa harap ng pintuan. Tinitignan ko siya. Sabi ko, sinubukan na namin lahat, pero hindi. Hindi kaya. Pero siguro ang Diyos may magagawa. Tapos, pumasok ako sa kwarto, tinignan ko uli yung YouTube. Napunta ako sa isang tao na sabi niya, eto ang lahat ng mga paraan na pwede mong gawin kapag nagkaroon ka ng ganitong sitwasyon. So mga 11-12 minutes yun. Pinanood ko. Sa bandang huli, sabi niya, kailangan para matanggal mo ay ilagay mo siya sa tamang posisyon. Nag-click sa akin nun, sabi ko, oo nga, kung ano-anong posisyon yung ginawa namin kagabi. Dapat daw, kung paano mo siya pinapasok yung susi at nilalabas para magamit mo siya sa paglakad at pagbukas, dapat ganun din ang posisyon niya. Kailangan mo lang ng pin. So, kumuha ako ng pin. Tapos, niyubi ko sa bandang dulo. Kunti lang. Tapos, pumunta ako sa harap. Inayos ko siya. Ilagay ko siya sa tamang posisyon. Tapos, sinungkit ko yung hipin. Aba, may lumabas. Pero hindi ako na-excite. Kasi nangyari na rin yung kinagabihan. May mga lumabas. At sinubukan namin hilahin ng pliers ng nail cutter. Hindi lumabas. Tapos pinasok ko ulit. Sinungkit ko. Aba, lumabas. Mas mahaba na. Hinila ko siya ng kamay at
lumabas. Success. Di ba ba? Nasolve yung 1,000. So, pumunta ako sa locksmith at nagpagawa ako ng duplicate. Imbis na 1,000, yung sisingilin, naging 350. Laking diferensya. Oo, nakalusot ang ulam namin sa araw na yun. Natawahan ko pa. Naging 300. So pagkatapos ng pangyayari yun, siyempre nagpasalamat ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat. At itong problema nito ay nabigyan ng solusyon. Pero sabi ko, ano kaya ang itinuturo mo sa akin sa pangyayari nito? At isang bagay ang tumanim sa aking isipan. Position. Sabihin nga natin, position. Mahal ka ba ang position? Yes. Siyempre. Di ba? Kapag ikaw ay basketball player, napakahalaga na alam mo yung position mo. Kung ikaw yung point guard, dapat ikaw taga-dalang bola. Kasi kung ikaw ay point guard, tapos kung saan ka nagpupunta, nagre-rebound ka ng bola, at wala nang nagdadala, ilalabas ka ng coach. Kasi ikaw ay nagkakalat sa loob. Mahalaga ang posisyon. Maging sa ating pagtulog, di ba? Kapag mali ang posisyon mo, pag-gising mo ng umaga, parang pagod na pagod ka. Parang masakit yung katawan mo. Naranasan nyo na ba yun? Parang hindi kayo natutulog. So sa umagang ito, ang ibabahagi ko na mensahe ay pinamagatang positions for the new year. At sa posisyon ito, meron po tayong 3 na pag-aaralan. Una, positions for growth, position for blessings, and positions for eternity. Handa na ba kayo? Umpisahan natin sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Si Apostle Peter, sabi niya sa kanyang pangalawang sulat, rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. All glory to Him, both now and forever. Itong salitang grow sa Greek ay oxtanete. Oxtanete. At sa lengguwahe ng mga Grego, meron pong mga tenses. Kakaiba. Katulad nitong grow dito, ang tense niya ay present tense active imperative. Present tense active imperative. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, dapat yung grow ay nagpapatuloy. Active. Hindi yung isang beses lang at tama na. Hindi. Dapat tuloy-tuloy. Pangalawa, ito ay imperative. Ibig sabihin, ito ay utos. It's a command. Kaya ang bawat mananampalataya, inuutusan tayo na lumago. Grow. Saan? In the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. And as we grow, we give Him the glory both now and forever. At ang isang magandang picture niyan ay makikita natin sa Psalm chapter 1 verses 1 to 3.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Ang sinasabi sa atin na unang awit o unang psalm, mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa payo ng masasama. Hindi sumusunod sa mga masamang gawain, sa masamang halimbawa. Hindi rin siya nakikisama sa mga kumukutya. At hindi siya nakikisangkot sa mga gawain masama. Ibig sabihin, ang taong pinagpala, pinipili niya ang kanyang mga pinakikisamahan. Yung kanyang mga tropa, yung mga nagbibigay sa kanya ng impluensya. Sa halip, sabi ng verse 2, sa halip, ang kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh. At ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Mapalad ang taong hindi sumasama sa mga masasamang impluensya, kundi siya ay nagagalak, siya ay nasisihan sa salita ng Diyos. At yun ang kanyang pinag-iisipan, pinag-aaralan araw at gabi. Sa verse 3, he shall be like a tree, para siyang magiging isang puno, planted by the rivers of water. Isang puno na nasa tabi ng batisan. At ang isang puno na nasa tabi ng batisan, it brings forth its fruit in its season. Namumunga sa takdang panahon. Whose leaf also shall not wither, hindi nalalanta ang kanyang mga dahon. And whatever he does shall prosper. Ano man daw ang kanyang gagawin ay magtatagumpay. Amen. At yan sana ang nais natin sa susunod na taon. Nang bawat isa sa atin ay para katulad ng puno na nasa tabi ng batisan. Hindi nalalanta. Ibig sabihin, laging sagiwa. Yung lagi siyang masigla. Namunga siya sa takdang panahon. Ibig sabihin, ang fruit of the Holy Spirit, yung bunga ng banal na Espiritu, ay nakikita sa kanyang buhay. At marami siyang nailikaya. At anuman ang gagawin, nagtatagumpay. Gusto mo ba ito? May isang may gusto nun. At yan yung position for growth. Parang puno na nasa tabi ng tubig. Nakaposisyon siya para lumago. Nakaposisyon siya para mamunga. Di ba ang ganda kapag ang puno nakikita natin na maraming bunga? Ang saya, di ba? Yung bang tuwang-tuwa ka. Meron isang awitin na aawitin ko sana, kaya lang ma-turn off kayo. Kaya babasahin ko na lang. Ganito takbo ng kwento ng awitin. Ano ka bang klaseng Kristiyano, kaibigan ko? Mukha mo'y nakasimangot at nakakunot noo. Tignan mo yung katabi mo. Nakasimangot ba yan? Nakakunot noo.
ganyan, estilo mo, na lagi kang mukhang Biyernes Santo. Isipin mo, Pasko, magbabagong taon, yung mukha, Biyernes Santo pa rin. At sabi pa ng kanta, hindi ba matagal ka nang nagsisimba? May padala-dala ka pa ng Biblia. Akala ko, mature ka na. Huwag mong titignan yung katabi mo. Tanungin mo ngayon ang iyong sarili. Ilang taon na ba akong Kristiyano? Pangalawang tanong, nagmamature ba ako? O immature pa rin? Di ba? Dapat hindi lang sa taon, kundi sa pamumuhay, sa pananampalataya, sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Alam niyo, bumili ako ng thumb drive na medyo malaki-laki ang kanyang memory. At yung mga files, noon pa, way back, siguro mga 2010, 2012, 2015, nakita ko yung mga picture natin, grabe. Noon pa lang yung lusog natin, ano? Sabi ko na, uy, noon pala ganito ang mga itsura namin. Tapos ngayon, ganito na. Totoo. We need to grow. Sabihin mo sa sarili mo, I need to grow. I need to grow. Amen. So meron tayong acronym sa grow. Dati, sinasabi natin na ibig sabihin ng grow ay G, go to church. O, R, read the Bible. O, obey. And W, witness. Yan. Tama naman po yun. Pero sa umagang ito, eto naman ang titignan natin. Para tayo ay kailangan grounded tayo. Ibig sabihin, nakaangkla tayo, nakabigit tayo sa ating Panginoong Diyos. At yan naman ang sinasabi ng John 15. Ang sabi ng Panginoong Jesus, if you abide in me and my words, you will bear much fruit. You will ask whatever you want, and it will be done for you. Kaya grounded tayo. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin. Sabi nga ng Interstory Ministry leader natin kanina, napakahalaga ang panalangin. So by next year, 2026, nawa ang bawat isa sa atin ay pag-itingin ang ating prayer life. Hindi lang yan ang pagbabasa ng Biblia. Kaya meron akong regalo sa inyo. Gusto niyo ng regalo? Yes, parang hindi kayo excited. Ito po ay Bible reading plan na ibibigay sa bawat isa sa atin na kapag sinunod mo yun, sa isang taon, mababasa mo ang kabuuan ng Biblia. 66 books of the Bible. Mababasa mo sa loob ng isang taon. Maging grounded tayo sa ating pananampalataya. Yung ba, hindi pa-iba-iba yung ating mga pinag-aaralan, kundi nakafocus tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanyang salita. Ground yourself in the Lord. Pangalawa, renew your mind. Kailangan mabago ang ating kaisipan. Hindi na lang yung
sarili ko, ako, akin, kundi ano kaya ang makakabuti para sa iglesia na magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Renew your mind. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 12. Pangatlo, yung open your heart. Buksan po natin ang ating puso sa mga pagbabago, sa mga correction. Hindi na tayo yung katulad ng dati na kapag may narinig ka, offend ka agad. Nagtatampo, nagmumukmuk. We need to open our hearts and walk purposely. Kailangan yung ating mga gawain ngayon ay may layunin. Layunin para sa ikalalawak ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Para ma-build up ang ating mga kapatiran. At yan po ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga next year, 2026, magiging seryoso na po tayo sa ating self-grouping and discipleship. Upang ang bawat isa ay matutukan ng kanyang paglago. Gawin po natin ito. We need to be discipled through our self-groups. At kapag tayo ay na-disciple, mag-disciple din tayo. Pamilyar kayo sa kwento ng mga Israelites. Di po ba? Ilang taon sila nasa Egypt? 430 years. Grabe, ano? Pero ilang years silang naging alipin? 400 years. For 400 years, nandun sila hanggang sa tumawag sila sa Panginoon at ginamit niya si Moses. Sipin nyo, mula sa Egypt, dito po nag-umpisa, hanggang sa Promised Land, sa lupang pinangako, sa Canaan. Kung didiretsuhin mo, 2 linggo lang, 14 days, nalalakarin. At kung dahan-dahan lang, ayon sa mga eksperto, kung maglalakad ka lang ng 4 kilometers sa isang araw, aabutin ka ng 6 months. Pero ilang taon sila inabot? 40 years. Kasi hindi sila lumalago. May mga pagkakataon na gusto pa rin nilang bumalik sa Egypt. Kapag may problema, nagreklamo sila. Alam niyo daw yung pagreklamo, parang tiyan na gutom. Na hindi tumitigil hanggang hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Panayreklamo sila. Maging yung kanilang mga leaders ay kanilang pinagre-rebeldehan. Ano nangyari? Hindi sila nakarating sa lupang ipinangako. Yung henerasyon na yon hindi nakarating. Maliban kay dalawa, si Joshua at si Caleb. Yan ang sinabi ng Panginoon. Kasi itong dalawang ito ay talaga naman lumago sila sa kanilang pananampalataya. Pinaniwalaan nila ang pangako ng Diyos na sila ay makakarating sa Kanaan. Sa Numbers 14, sa verse 30, eto ang sabi ng Diyos, "Not one shall come into the land where I swore that I would make you dwell, except
the son of Nun. Dalawa lang sila. At syempre, yung sumunod na henerasyon. Kaya nga, etong si Caleb, ang lakas ng loob. Sabi niya sa Joshua 14, verses 7 to 12, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought back word to him as it was in my heart. Inutusan ako ni Moses upang mag-espiya sa mga lupain at kung ano yung nasa puso ko ayon sa aking pananampalataya, yun ang nireport ko sa kanya. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt. Yung iba, yung 10 na mga espiya, natakot. Sabi nila, nandun ang mga higante, hindi natin kaya yan. Wala tayong magagawa yan noon, match tayo dyan. But, sabi ni Caleb, I wholly followed the Lord my God. Nandun ang kanyang obedience sa mga susunod na talata. So Moses swore on that day, saying, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever. Ano man daw ang tapakan ng inyong mga paa, ng inyong mga yapak, yan ay mapapa sa iyo. Because you have wholly followed the Lord my God. Napakahalaga ang pagsunod. At sa verse 10, and now behold, the Lord has kept me alive, as He said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses, while Israel wandered in the wilderness. And now, here I am this day, 85 years old. Sino dito ang 85? Sinong nais makarating ng 85 na malakas pa? Na umaakyat pa sa hagdanan. Na rumarang pa. Si Caleb, pinagpala siya ng Diyos. Sabi niya, as yet I am as strong this day on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war. Both for going out and for coming in. Nandun pa rin ang kanyang lakas. Nandun pa rin ang kanyang sigla. At sa verse 12, sabi niya, now therefore, give me this mountain which the Lord spoke in that day. Lakas ng loob, ano? Sabi niya, sa makatuwid, ibigay mo sa akin ang bundok na ito na pinangako ng Panginoon. And that the cities were great. For you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. Lakas ng loob. Alam niyo bakit malakas ang loob niya? Kasi pinusisyon niya ang kanyang sarili para tanggapin ang pagpapala. Kaya nga sabi ng verse 30, and Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, as an inheritance. Binigay sa kanya ang lupain ng Hebron. Grabe, no? Yung hinigay niya, yun ang binigay sa kanya. Because he was in a position of blessing. Si Joshua naman, sa Joshua 1 verse 8, ito ang sabi ng Panginoon sa kanya, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it.
Etong salita ng kautusan, hindi mo kakaligtaan. Basahin, pag-aralan, pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang sa ganun eto ay yung masunod. For then, you will make your way prosperous and then you will have good success. Diba itong gusto natin? Pagdating ng bagong taon have a prosperous new year. Ito pala ang sekreto. Kailangan malaman natin ang kautusan ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin ito araw at gabi upang ito ay ating masunod. Then, our way will be prosperous. We will have good success. And that is a position for blessing. So, dalawa na tayo. Ano yung una? Position for growth and position for blessing. Ang susi sa blessing ayon sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2 ay ang pagsunod sa ating Panginoon. Kasi ito ang sabi ni Moses sa mga Israelites, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you. Lahat ng mga pagpapalang ito at sa mga susunod na talata, binanggit niya lahat ng mga blessings. Kasama doon ang mga physical blessings. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Ang sinasabi nga sa atin ng salita ng Diyos, ang pagpapala niya ay hahabulin tayo. Gusto niyo ba yun? Yung bang hinahabol ka ng pagpapala, i-overtake ka pa niya. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapala. Pero ang susi, if you obey the Lord your God. Kaya nga, sa New Testament, ang sabi ng Panginoong Yesus, unahin natin ang kanyang kaharian. Unahin natin ang hari ng kaharian. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kaya ito naman ang acronym ng BLESS. Para maging blessing tayo. Anong gagawin natin? Believe in God's goodness. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay mabuti? Kaya yun, may isang naniniwala. Believe in the goodness of God. Pangalawa, love others sincerely. Talagang mula sa kaibuturan ng iyong puso, mahalin mo ang iyong kapwa. Walang magkukunwari. Sincere. Encourage with kind words. Serve with humility. And share hope and joy. Kapag ginawa natin ito, magiging blessing po tayo sa karamihan. Alam nyo, tinitignan ko ang nangyayari sa Iglesia ng Glory for the year 2025. Ang daming nabuksan na mga oportunidad sa bawat isa sa atin para tayo ay magamit ng Panginoong Diyos. Pwede kang magturo sa eskwelahan. Pwede kang magturo sa kulungan. Pwede kang magturo sa hospital. Pwede kang mag-minister doon. Pwede ka rin mag-facilitate sa mga under probation ng mga parolees. At marami pang iba. Alam ko
na marami pang mabubuksan sa atin. Ang mahalaga, tayo ba ay available? Your best ability is your availability. Kasi habang nadadagdagan ng taon, nalalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Nakahanda ka na ba? Paano kung bago matapos ang taon ng 2025 ay bumalik ang ating Panginoon? Hindi natin alam, di ba? Ang sabi sa atin ng Biblia, katulad siya ng magnanakaw na darating sa gabi. It's like a thief in the night. At sa kanyang pagbabalik, meron pagbibili, meron paghuhusga. Sa Matthew 25, umpisa sa verse 31, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations, lahat ng mga bansa, ay kanyang titipunin. All nations will be gathered before Him. And He will separate one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. Titipunin niya lahat ng mga bansa, lahat ng tao haharap sa Kanya at magkakaroon ng paghiwalay. Parang pastor, naiwalay niya yung mga tupa sa mga kambing. Hindi para gawing pinapagitan, kundi eto na yung paghukom. Ang sabi ng verse 33, He will put the sheep on His right and the goats on His left. Yung mga tupa sa kanan. Yung mga kambing sa kaliwa. Hindi po ibig sabihin na porke nasa kaliwa kayo, ay kambing na kaliwa. Pero eto po yung sinasabi ng Biblia. Merong paghiwalay, merong posisyon na mapaglalagyan ang mga tao. Yung mga tupa sa kanan, yung mga kambing sa kaliwa. Next verse. Then the king will say to those on his right, ang sasabihin niya sa kanyang mga nasa kanan, come, halika kayo, you who are blessed by my Father. Take your inheritance. Halina kayo. Kayong mga pinagpala. Kayong mga mapapala. Kunin niyo na ang inyong mana. The kingdom prepared for you since the creation of the world. Ang kaharian ng Diyos ang ipamamana sa mga tupa. Sa mga kambing naman, sa verse 41, then He will say to those on His left, depart from me. Sabi niya, lumayo kayo sa akin. Kayo na mga isinumpa into eternal fire prepared for the devil and his angels. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Napakahalaga ng posisyon. Di po ba? Saan mo gusto? Sa kanan, sa kaliwa? Siyempre, gusto natin sa kanan. Kasi sa verse 46, sinabi na po sa kanila, then they will go away to eternal punishment. Yung mga nasa kaliwa, eternal punishment. Walang katapusang pagdurusa. Yung mga nasa kanan,
Yung mga matuwid, dahil tinanggap nila ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, sila ngayon ay pupunta sa buhay na walang hanggan. And that is position for eternity. Sa panahon ni Noah, yung mga nasa ark, nasa barko, nakaposisyon sa barko, sila ang mga naligtas. Yung mga nasa labas, lahat sila ay napahamak. Sila ay namatay. Kaya ito po nais ko na maintindihan natin. Katulad ng Psalm na naituro kanina, maikli lamang ang ating buhay. Ang sabi ni Billy Graham, there comes a moment when we all must realize that life is short. And in the end, the only thing that really counts is not how others see us, but how God sees us. Kuha nyo? Sa bandang huli, ang mahalaga, kung paano ang posisyon natin sa harapan ng Diyos. Hindi sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Hindi sa kung paano tayo tignan ng iba. Ang mahalaga, kung paano ka tinitignan ng ating Panginoon. Matatapos ng taon, pero ang biyaya ng Diyos hindi kailanman matatapos. Magbabago man ang kalendaryo, pero ang Panginoong Yesus kailanman hindi siya nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Huwag natin basta-basta tapusin ang taong ito na walang katuturan. Tapusin natin ito na kasama natin ang Diyos. At excited tayo na harapin ang susunod na taon. Kilala niyo ba yung mga yan? Ibang masaya sila, aktibo, excited, tuwang-tuwa. Sana ganun din tayo. Sana lahat. Hindi lang sa pagsalubong sa bagong taon, kundi buong 2026 at sa mga susunod na taon. Ganyan tayo. Masaya, aktibo, nagkakaisa, magsasama-sama na naglilingkod sa ating Panginoon. So tandaan po natin, positions for the new year. Position for growth, position for blessings, and position for eternity. At mula sa aking puso, sa aking pamilya, we wish you a blessed New Year 2026. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na napakahalaga ang posisyon. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, ng inyong mensahe ay may tanim sa aming mga puso't isipan. Na ito po ay aming pagbulay-bulayan sa pagtatapos ng taong ito at hanggang sa pagsalubong namin sa year 2026. Dalangin ko, Panginoon, ng bawat isa sa
sa amin ay maposisyon para sa aming paglago. That all of us, from the leadership, lahat po ng kasapi at mga sasabi pa sa iglesia nito ay nasa posisyon para lumago. At sa aming paglago, Panginoong Diyos, nakaposisyon din kami para magsilbi sa inyo. Na habang kami ay nagsisilbi, dinidatakila at niluluwalhati namin ang inyong banal na pangalan sapagkat lumalawak ang inyong kaharian. Dalangin ko rin po ng bawat pamilya na nakarepresent ay nasa posisyon para sa inyong pagpapala. Masabi nga po ng inyong salita, we have every spiritual blessing in Christ Jesus our Lord. Pero ikaw rin ang Diyos ng pagpapala ng mga material. At ipagkakaloob mo ang pangangailangan ng bawat isa ayon sa kayamanan ng inyong anak na si Yesu Cristo. Hinihiling ko rin po na patuloy niyo pong i-assure ang bawat isa na nakaposisyon po kami para sa inyong kaharian. That we are in a position for all eternity with you. Na kami po, Panginoong Diyos, ay nakasigurado na ng pag natapos ang buhay namin sa mundong ibabaw, kami ay pupunta sa inyong kaharian at makakasama namin na magpasawalang hanggan. Sabi mo nga po sa inyong salita, in Christ Jesus, there is no condemnation. In Jesus Christ, we are secured. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kagandahang loob. Pagpalaan niyo po ang Iglesia ng Glory, Panginoon Diyos. Gamitin niyo po ang Iglesia nito upang sa ganoon may bahagi namin ang inyong salita, ang inyong magandang balita ng kaligtasan. Opo, Panginoon, position this church to be used mightily for the expansion and extension of your kingdom, for the glory of your exalted name. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. You deserve all the glory, the honor, the praise, thanksgiving, and adoration. This is what we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.